Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo dito kay Attorney Claire Castro. At ito mga master, no, paiyakin na naman natin yung mga tulponatics. Del Rapid Tulpo tayo ulit with Bato de la Rosa. So yan mga master, no, dito tayo kay Attorney Claire Castro na topic ulit itong si Rapid Tulpo. Dahil sa, alam naman natin na bida-bida talaga tong idol ng mga tulponatics. Kaya ito, no? Gawa natin ng reaction yung video ni Attorney Claire Castro, no? Pero bago tayo magsimula mga master, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Sino bang nila kinakausap? Kanina ba yon yung hearing? Hindi, ano siya? Kay Mayor ng Apari. Apari. Cagayan, Vice Mayor, yung pagkamatay ni Romel Alameda. Yun. The Vice Mayor. Oh. Yes. Yes, sir. I'm Police Lieutenant Colonel Merculio, the officer in charge of CIDG Region 2. Based on our SITG Alameda, we have 9 persons of interest in our investigation. First person of interest is the mayor of Apari, Cagayan, Brian Dale G. Chan. The second is Darren Cruz Abordo. Third is Dennis de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija, and also residing at Apari, Cagayan. Third is Romel Josenia from Apari, Cagayan. Fourth is Freddy Rodriguez Molena from Bugay, Cagayan. 5 is Freddy Tapuro from Apari, Cagayan. Marvin Ayudan from Apari, Cagayan. Romel Paltao from San Leonardo, Nueva Ecija. 8 is Antonio Beltran de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. And Romeo Cortez Fardo from San Leonardo, Nueva Ecija, sir. Ito pa, binanggit na sa kanila ng kapulisan kung sino yung mga persons of interest. So in other words, pwede silang maging suspect. So bakit nyo pa inimbitahan yung mga taong yan, katulad nila Mayor Brian Dale Chan, yung Dennis Guzman, at ibang bodyguards ni Mayor Chan? Sila sumasagot hindi ba dapat hindi na sila sumasagot sa mga tanong ninyo? Nakakalimutan nyo ba yung karapatan nilang hindi sumagot sa mga tanong ninyo? Especially, kayo na ang nagsabi na sila ay persons of interest, katulad ng ginawa ni Senator Bato, yung isang pinaghihinalaan na si Dennis Guzman. Hindi ba dapat pinapaalam din nila doon sa mga taong tinatanong nila yung privilege against self-incrimination? Especially itong mga taong ito ay kasama na sa mga listahan ng persons of interest? Totoo ba yung sinasabi? Wala ang target lang kasi nila dyan dalawa mag-grandstanding. Para matuwa yung mga tulponatics. Sabi niya na may bala kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your Honor. Alam mo ha, Ito, no, ang problema kasi dito, no, ang nangyayari kasi sa ginagawa nila, talagang nag-iimbestiga na talaga sila. Hindi na sila gumagawa ng trabaho talaga nila. Lagi lang nilang sinasabi na for age of legislation. Ang problema lang wala naman silang nagagawang batas, di ba? Imbestiga lang sila, parang nagiging korte na sila. Ganun lang yung ginagawa nila. Ito namang si Bato de la Rosa, parang namang hindi naging pulis, di ba? Parang wala siyang alam sa paano tumatakbo ang proseso natin. Talagang no, nakakahawa talaga yung pagiging grandstanding, no? Kasi itong si Rapid Tulpo, grabe mag-grandstanding ito Alam niya lahat itong si De La Rosa, para akala mo naman, hindi nagpulis. Putik yan, ba't pa siya magtatanong-tanong ng mga ganyan, di ba? Yan yung nakakainis ngayon Na parang, nagiging na lang, di ba? Parang nagiging natural na lang yung mga ganyang bagay. Ito, matagal na tong video na to, no? Pero, walang pinagkaiba sa kasalukuyan Ganyan na ganyan ang nangyayari. kung totoo man yon at magiging totoo yung information na na-receive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang 1 year in the making yung plano nyo na pagpatay kay Vice Mayor. Na tinakot Diba? Halatang-halata na talagang nag-iimbestiga sila, no? Hindi na yan for age of legislation for grandstanding na yan na meron daw silang mga information na kasabwat itong si Dennis Guzman. Anong gusto mo ba, Senator Bato? Umamin siya na siya ang may kasalanan? Samantalang karapatan niyang tumahimik, karapatan niyang hindi magsalita kung siya ay nagiging suspect na sa paggawa ng isang krimen.
Kasi ito yung nangyayari, no? Pag kunyari yung mga yan, may napaamin, ano iba yung impact sa mga tulponatics eh. Grabe yung comment section pag yan, napaamin nila. Tignan mo. Tuwang-tuwa yung mga tulponatics kasi sabi na, yan yung nagtatrabaho. In the first place, hindi nga nila trabaho yan eh. Yung mag-iimbestiga, tapos, yan lang naman lagi nila sinasabi nila, for age of legislation, pero wala naman silang nagagawang batas. Nagiging ano lang talaga sila, mausisa, para, yung kasi yung ano eh, yung kasi yung gustong-gusto ng mga tulponatics eh. Itong mga senador eh, kahit di nila trabaho, pakikialaman nila yan, tuwang-tuwa sila dyan. Ha? I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. Kala mo talaga hindi siya pulis dati, no? Putik yan. Yan, tinan nyo, di ba? Yung ginagawa ni Rapi Tulfo na lagi ikukulong kita. I-detain kita. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Eh, paano naman nalaman ni Bato de la Rosa, di ba? Kung totoo ba o hindi yung sinasabi nitong resource person niya. Putik talaga, ginagaya si Rapi Tulfo ang putik. We can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Sa pagtatanong kasi nila dito, nandoon yung pananakot, nandoon yung pagpiga, na para bang hindi ka na makakasagot na maayos kasi nauuna yung pananakot. Opo, Your Honor. Di ba? Kung ano talaga, no, parang magiging no choice ka eh. Pero sa iyo nga, di ba yung sinabi ni Atty. Libayan na madali lang naman na lusutan yan kung sakaling sumang-ayon ka na lang sa mga sinasabi nila para hindi ka makulong. Kasi pwede mo namang sabihin yan sa korte na tinakot ka lang kaya nasabi mo yung mga ganong bagay. Pero kahit na, di ba? Sakayang kasi sa oras eh. Imbis na tumatakbo ng maayos yung kaso, eh ginugulo pa ng dalawang to. Di ba? Dapat talaga may isang senador na dapat baguhin na yung ganyang batas, no? Kasi, sinusobra nila. Tingnan mo kumakapanakot sila. Di ba? Na pag hindi ka nagsabi dito ng totoo, eh, ikukulong ka namin. Ang problema, ano bang totoo kasi ang gusto mo? Yung gusto mong sabihin ko, yung katotohanan. Kasi, ganun yun eh. Kunyari, hindi ko naman talaga ginawa yung ganung kasalanan. Pero, binantaan mo ko na ikukulong mo ko kasi may information ka na pagkakalam mo ako yung gumawa. Pag hindi ko sinabi yun, eh, ikukulong mo ko. Eh, di sasabihin ko na lang, okay, sige, ako ang gumawa niyan. Di ba? Pananakot. Tuwang-tuwa naman yung mga tulponatics. One year in the making yung plano pala, pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Ito kayang si Senator Bato ay nahawa na talaga? O feeling police pa rin siya? Hello? Sa attorney, hawang-hawa na. Grabe makahawa yung pag-grandstanding ni Rapi Tulfo. Nakikita kasi nila na pag, di ba, pag yan lumalabas, di ba, sa mga, siyempre marami din vloggers ng mga tulponatics, di ba? Eh, pag napanood nila yan, nakita nila, yung ganito pala yung mga comments sa akin, ang ganda, di ba? Eh, madami sila eh. Dami silang ti. Eh, yun, marami nagko-comment sa kanila sumasang-ayon, di ba? Senator Bato, tandaan niyo po, kayo ay nasa Senate investigation in aid of legislation. Yun na nga at eh. wala kayo sa isang custodial investigation. Eh, parang gusto niyo na pong paaminin agad. Samantalang ang balak lamang po ninyo sa pag-iimbestiga na ito ay makagawa at makabalangkas na isang batas. Hindi para alamin kung sino ang guilty o hindi guilty sa sinasabing paggawa ng krimen. Unique to eh. Eh, grandstanding attorney. Siyempre, aanhin nila yung batas. Grandstanding muna bago batas. Ay, nako, joke talaga tong dalawang. Mga tulponatics, tama na ang kaka-praise. Putik kayo. Itong dalawang to, mula noon hanggang ngayon, gaya na ang ginagawa dahil tuwang-tuwa kasi kayo eh. Pinapunta ka dun sa bahay para pagsumbungan, para Yan na, the best man in the world. Mga prediction talaga ni Rapi Tulfo, may ganong-ganon pa, putik yan.
Katapos naman yan, wala na. Parang nawalang parambula. Putik, di na viral eh. Pagsabihan na may death threat sa isang tao, isang family. And you wouldn't forget that. Hindi mo makalimutan yan. Ngayon, nakalimutan mo na. Your Honor, sir, may I request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir. So, naghugas kamay ka, nagpuncho pilato ka. No, No, sir. No, I don't want to speak. Yan na, hugas kamay, Poncio Pilato na naman, Rapi Tulfo! Puro ka lagi naghugas eh. Investigator, you, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw, ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. I don't believe na makakalimutan mo yung isang napaka-importanting detalye. Sir, ang Kahit pa sabihin natin, many years ago pa yon. Yes, How long ago was this? How many years ago? 1 year ago, sir. 1 year ago lang. Buti sana kung dekada na. 1 year ago. Yes, sir. Yeah. Nagsalita eh, no? Nagsalita ang hindi kagad madaling makalimot eh, no? Yung ginawa niya sa Kuwait. Ay, hindi pa naman siguro to. Ito na ba yung sa Kuwait? Hindi pa naman, no? Wala pa, oh. Kasi parang 2 months pa lang yung Kuwait, eh. Ito, 5 months na to, eh. Pero yun na nga, eh. Marami naman bagay itong si Rapi Tulfo na laging kinakalimutan na lang. Diba? Diba? Marami din siyang tinulungan na kinalimutan na lang. Diba? Diba, mga Tulfonatics? Marami, diba? Saksi kayo doon. Bulag lang kayo. Hindi nyo lang kasi nakikita. Ay, kung nakikita nyo man, limot nyo na rin. Parang idol nyo, bilis din makalimot. Tanungin mo ako ano mga pinanggagawa ko, ano mga nakita ko sa programa ko 1 year ago, matatandaan ko pa exactly. Oh! Di nga! Kwento! Ay, harap-harapan yan, Rapi Tulfo ah! Sige nga, isa-isahin natin! Pero matagal na naman tong video niya na to eh. Ay, nako! Ito na naman tayo. Yun ng pulis ay nagsasabi na mas magandang malaman ang lahat ng information sa isang investigador. Eh, alam naman natin na talagang merong assigned investigator sa mga kaso. Ano ba yung investigator on case? Ang sabi dito, it refers to any PNP personnel who is duly designated or assigned to conduct the inquiry of the crime by following a systematic set of procedures and methodologies for the purpose of identifying witnesses, recovering evidence, and arresting and prosecuting the perpetrators. The IOC shall assume full responsibility over the crime scene during the conduct of CSI. So in other words, ang nakakalam talaga at may mga records nito ay ang investigador o yung investigator na assigned. So bakit ayaw ni Senator Tulfo na makausap o magbigay ng information yung investigador para malaman niya kung ano yung records at ang katotohanan? Dapat kasi Wala siyang may re-report sa mga Tulfonatics eh. Senator Bato, siya na yung nagtuturo kay Senator Rafi Tulfo kung ano ba yung procedure pagdating sa ganitong klaseng investigasyon. Ang alam kasi po yata ni Senator Rafi Tulfo ay yung klase ng pag-iimbestiga sa RTIA. Your Honor, sir. Tamang-tama dun si Attorney Claire Castro. Kasi yung ginagawang investigasyon nito ni Rapi Tulfo, no? Yung ginagawa niya dyan sa Rapi Tulfo in action. Tanungan. Hindi sir. Ganito yan, sir eh. Ngayon kasi may kapangyarihan na. May kapangyarihan na siya mag-detain. May kapangyarihan na siya magkulong, di ba? Kaya, yan. Nagmumukha ng kengkoy. Ay, nako, ginagawan joke talaga yung Senado. Grabe talaga to. Ang masama lang yan, nakahawa pa ng iba, no? Di ba kasi itong si General Bato de la Rosa, general nga eh. Putik, para kang di ba? Ano ba yan? Hindi mo ba kayang sawayin si Rapi Tulfo? Kasi ikaw yung may number, di ba? Ikaw yung may alam sa mga ganyang bagay eh. Dapat talaga hindi pa kikialaman yan kasi nga, sensitive yung kaso na yan. Kailangan dyan, gawin nilang, di ba, na private na lang, di ba? Pag-usapan na lang. Kung gusto talaga nila ng age of legislation, pag-usapang mabuti. Hindi mag-iimbestiga sila. Paano sila makakagawa nga ng batas niyan? Pag ganyan, na lantaran na, di ba, na gusto nilang paaminin dyan. Paano nila papaaminin dyan, di ba? Yung tatakutin, ganun. Kukulong kita pag hindi ka umamin. Oh. Di ba kasi kung matatakot ka rin talaga, amin ka na lang para tapos ang usapan kaysa naman makulong ka, di ba? Hindi naman makulong na literal na kulong, no? Yung kulong dyan sa Senado. Huwag talaga tong dalawang to, di ba? Talagang nakakainis na lang talaga na isipin mo na dapat sila yung magre-resolve ng mga problema natin sa mga ganyang bagay. Ang
problema, putik yan, sila pang pinoproblema natin. Napapaisip ka eh. Kung mag-iisip ka kasi, di ba? Kung gagamitin mo yung utak mo, anong batas ang magagawa nila sa mga ginagawa nila na hindi naman sila nagpo-focus para makagawa ng batas. Nagpo-focus sila paano paaminin tong mga to, di ba? Unang-una, hindi naman nila trabahong paaminin yung mga yan, di ba? Pag-aralan nila yung batas, pwede, di ba? Pero yung papaaminin mo, tas tatakot-takutin mo pa, putik yan. Joke talaga, di ba? At ito ba daw, lakas talaga makahawa ni Rapi Tulfo. Dahil dyan sa mga Tulfonatics, no, yung mga nagko-comment ng mga Tulfonatics, kasi dyan tuwang-tuwa si Rapi Tulfo eh. Diba? Kaya yan, gumagaya na si Bato. May request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir. So, nagugas kami ka ng Poncio Pilato ka, no? So, Nga, inulit pa ni Atty. Claire Castro. Ano? Yung mga gustong takataga ni Rapi Tulfo, hugas kamay ka na. Siya naman din, ganun din. nagugas kami ka ng Poncio Pilato ka, no? Wala ka naman kasing makukuhang anumang informasyon sa panglalait sa kanila. Tama. No, no, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtutulong Yan na nga, no? Kahit na naman ikaw yung pinakamataas, kung meron pa rin nag-iimbestiga, mas marami ka pa rin makukuhang impormasyon dun sa nag-iimbestiga kaysa dun sa pinakataas. Lahat talaga to si Rapi Tulfo, mahina jutak. Maliit lang yon, ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. Dito sa sitwasyon na ito ay sinisisi niya yung police officer dahil dapat siya ang may command responsibility. At siya daw dapat ang nakakaalam. So paano itong sitwasyon na to? Minsan silang napasa sa isang episode sa RTIA regarding sa issue ni General Katapang. Balikan natin ang nakaraan. Atty. Claire naman eh. Huwag kang ganyan. Lalong iyak yung mga Tulfonatics niyan eh. Alamin natin kung sino ba yung malaking isda sa episode na ito. Yan. When you come to us to complain, somebody, you should come with clean hands. Sabi mo totoo. Odette, Yes, sir. so, inamin niya na Yes, sir. nagpagsapatan talaga siya. Yes, sir. Sa Tama rin po kayo dun sa sinabi niyo po na kung sa umpisa pa lang po, inamin na po niya na may dinoktor po siya na resibo. Talagang hindi po natin tatanggapin. Ine-expect nyo na aamin yung mga complainants na may Ito yung panahon no, na nakisaw-saw si Banat Bay. Biglang naging kunting bigla eh. Tapos yun, ligwak. Pinagyabang pa kaya Atty. Libayan. Tinan mo to si Rapi Tulfo. Ang bilis makasolve ng problema. Di ba? Di na dumadaan sa mga tamang proseso. Tatagal lang daw. Tapos yun pala, putik yan. Pahiyang-pahiya talaga doon si Banat Bay, no? Kamot ulo na lang eh. dinoktor silang dokumento. Nasa pag-iimbestiga nyo yan. At ang pag-iimbestiga na yan, ang may command responsibility niyan, ay si Senator Rafi Tulfo. Hindi naman po tayo tumatanggap talaga ng mga yung Tamang-tama si Atty. Claire Castro. Iiyak na naman ang mga Tulfonatics. Si Rapi Tulfo ang dapat may responsibility doon. Pero bakit sinisi kay Odette? Pag may mali, ibang may mali. Sisi natin yan. Yan si Idel. pandadaya po, tapos kukonsintihin po natin. At saka isa pa, yung pandalaya sa gobyerno yan, magdadaya ka sa BIR. Diba? So bakit natin kukusintihin yun yung isang tao? Yes, sir. Sige, dahil sa kahirapan. May kasabihan na kahit na, ignorance of the law, it chooses no one. Magpe-play siya ignorant. Sabihin niya, Kailangan pa ba ng batas niyan? Ang paggawa ng panluloko o fraud ay mali na by its nature. hindi ko alam na kasalanan pala yung maggagawa ng fraud. Diba? So, mali talaga. Tama, Atty. Aina? Apo, yes sir. Masalim So, Odette, ano ka na, okay ka na rito. Kasi Odette, ito na kayo napagalitan ko. Yak si Odette. Si Odette pa daw ang napagalitan. Ang sakit nun, no? Sakit nun mga Tulfonatics, no? Wala ka nang, di ba? Wala ka naman talagang totaling kasalanan. Kasi, unang-una, kay Rapi Tulfo, humarap sa kanya yung complainant na yun, di ba? Ang mahirap kasi, hindi kasi nagpapa-research tong si Rapi Tulfo, eh. Basta juicy, amatik yan, salang ka na. General Katapang yan, eh. Ayun, legwak. Kasi nabayan pa ni Banat Bay na tirin. Nakuting bigla eh. Yun, tameme.
Opo. So, lesson learned dito sa inyo, Odette, na Tapos, ang sasabihin niya, lesson learned daw sa inyo. Ang sakit paano nun, kaya attorney. siya? Wala bang lesson Ang sakit nun. learned para sa kanya? Tama. Siya yung pinakamalaking isda sa RTIA? tanggap ng reklamo. Hindi sa lahat ng reklamo, dapat pakitaan na ng resibo. Hindi, si Rapi Tulfo kasi ano yan eh. Dapat ano yan eh. Malinis lagi kamay niyan eh. Kahit siya ang may mali, sisi na lang para malinis pangalan niya. Hindi mo na kasi Senator Raffy Tulfo na nalusutan kayo ng isang manluloko. Ikaw pa nga nag-interview dyan, 2023, sa isang episode ninyo. At ikaw, bilang boss nila, ikaw ang may command responsibility dyan, di ba? Ano sir? Tama. Yak na naman ng mga Tulfo natin. Sino ba ang may responsibilidad doon? Siyempre, si Rapi Tulfo. Pero para linis kamay, edi sisi kay Odette. Kawawa naman si Odette. Speak to the investigator, you, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw tatamaan dito. Yes sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw, ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. Pero yun pa rin yun, di ba? Kahit sabihin nga natin na nasa taas yun, yung pinakamataas, kahit sabihin natin siya yung pinaka, boss doon. Eh, syempre, meron pa rin nag-iimbestiga, di ba? Hina talaga niya ito ni Rapi Tulfo. So, hindi niya dapat sisihin yung mga tauhan niya dahil siya ang pinaka-head ng RTIA. Sa akin lang, Di ba? Tama si Atty. Claire. Bakit itong si Rapi Tulfo, pag may, di ba, pag may problema, di ba, sinasabi niya, dapat yung pinakataas ang dapat kausapin, di ba? Kasi yun yung may alam ng lahat. O bakit itong si Rapi Tulfo, walang alam? Ha? Wala ba talaga? Baka wala naman talagang alam. Galing-galingan lang. You are there to get info in aid of legislation. Mm. Hindi to get info para na kayong judge na manghuhusga doon sa tao. Pero Sila yun na na, wala. may initial na na yun eh. May initial na investigation ng mga pulis doon, partner. Doon sa kaso na yun. Partner, hindi na nga dapat nila iniimbestigahan to nga eh. Kasi Makadagdag Yeah, na. yeah, go ahead. Okay. Yung karamihan dito ay mga tao at bodyguard ni Mayor. Kasi yan eh, kaya nila iniimbestigahan yan, viral eh. Siyempre, grandstanding, baby. So hindi nyo naman siguro gawin itong person of interest kung wala kayong dahilan, matibay na dahilan para isama sila doon sa listahan ng person of interest. Hindi naman pwede guessing game lang to. Kasi si Mayor is a person of interest, kaya lahat ng bodyguard niya kasama. Hindi dapat ganun, di ba? So ano po yung inyo pong ginawang basihan para yung mga tauhan ni Mayor ay inilagay nyo sa person of interest? Ito ba dati may mga kaso na, dati mga hitman, o may mga murder cases na, may rape, or etc. etc. Your Honor, can we request for a executive session with regards to that question, sir? The request for executive session is granted if the committee believes that the interrogation of a witness in a public hearing might endanger national security. It may motu proprio or upon motion of any interested party conduct its inquiry in an executive session for the purpose of determining the necessity or advisability of conducting such interrogation thereafter in public hearing. Kaya mga Tulfonatics, basahin nyo. Para malaman nyo kung ano yung pagkakamali ng phone nyo. Okay, ayaw nyo ma-frame yung kaso ninyo. Kasi yun, binanggit yung mga pangalan, baka nagsipaglayasan na yun. But anyway, kailangan rin malaman rin natin dahil This is open to the public. Yes. Dapat transparent tayo rito. Bakit executive session pa? Is this about national security? Malalagay ba sa alanganin ng seguridad ng buong bansa? Because of these few names here? I don't think so. Why not just tell it to us? Hindi kasi dapat isinapupubliko yung ongoing criminal investigation. Tama. Sana maintindihan nila kung bakit hinihiling ng mga kapulisan ang isang executive session. Kahit sabihin natin na hindi ito involving national security katulad ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pero ang pag-iimbestiga ng isang krimen, kaharap ang sinasabi nilang persons of interest, ay hindi agad dapat isinisiwalat sa publiko. May karapatan din ang mga persons of interest na mapanatiling inosente sa tingin ng publiko. Yung kasi yun, di ba? Yung kasi nga talaga yung iniiwasan dun eh. Dapat innocent until proven guilty. Eh, ito nga kasi si Raffy Tulfo, putik baliktad eh. Guilty until proven innocent siya eh. Di ba? Kayo, matutuwa ba kayo nun mga Tulfonatics na person of interest pa lang kayo pero yung mga pangalan nyo nakabalandran na? Di ba? Talagang dinadala niya yung ginagawa niya sa Raffy Tulfo in action dyan sa Senado, di ba? Joke, di ba? Ito hindi na to, marami ng taong mas makakalam nito, di ba? Kaya nga,
Mga tulpo natin, mag-isip naman kayo. Diba? Gamitan nyo naman ng konting utak. Kung dapat nyo pa bang suportahan yan si Rapi Tulfo? Sa pag-iimbestigang ito kasi, parang alam na Senator Bato at Senator Raffy Tulfo kung sino yung dapat na pagbintangan. Yun na nga eh. Ito mo sabihin. Sige na. Yun na nga eh, no? Kung ito man siya, kung may lead man sila, kung ano man yung totoong nangyari, ay hindi naman, lead lang. Lead lang. Kunyari, meron lang silang parang nahaging na narinig. Chismis, may chismis silang narinig. Diba? May chismis silang narinig. O, kailangan ba yung chismis na yun, diyan nila sabihin para patunayan na tama yung chismis na narinig nila? Diba parang ganun ang gusto nila mangyari? Yung narinig nilang chismis, dapat ganun din yung marinig nila sa mga to. Kasi isipin mo, 'di ba? Kung hindi ka sasagot kukulong ka, 'di ba? Yung tanong niya dapat sagutin mo ng tama, 'di ba? 'Di ba joke? 'Di ba? Kasi kung sila mahilig sila sa chismis, putik 'yan. Huwag na sila magsenador. 'Di ba? Yun na nga, for age of legislation, ano nga bang magagawa nila sa ginagawa nila? 'Di ba wala naman? 'Di ba? Talagang ano lang talaga, grandstanding lang tong dalawang to. Unless unless kung ito will preempt the investigation that you're conducting now. Pero since their name were already mentioned, so ano pang tatago natin na mention ang pangalan nila? Paano pa natin mape-preempt? Paano pa mape-preempt investigation by telling us the reason why their person of interest, considered as person of interest? Hindi nyo ba naiintindihan na yung mga kapulisan ay nagkakaroon pa lamang ng case build-up? Wala pa ngang search warrant na ibibigay sa kanila ang korte. Dahil sa pag-iimbestiga ninyo, yung maaaring mga gumawa ng krimen ay nakakapaghanda na dahil nalalaman na nila kung ano ang mga moves ng mga pulis. Kaya hindi dapat nire-reveal kung ano yung kanilang pag-iimbestiga para hindi makapaghanda yung gumawa ng krimen. And to add to the point of Senator Tor, Mga tulpo natigs, narinig nyo ba yon? Nabingi na naman kayo or pumasok lang dito, labas dito. Sinisira kasi nila yung investigasyon. Yan lang yung number 1 talaga dyan. Sinisira lang nila. Diba? Para sa kanilang grandstanding, para bumango ang kanilang pangalan, maninira sila ng mga, investigasyon. Tik talaga. baka makadagdag pa ito para ma-pressure yung mga tao na yan na bumaligtad kung Ito talaga si Bato, no? Talagang wala na, 'di ba? Naano na nito, naano na yung utak nito kay Rapi Tulfo. Hindi niya talaga na dati naman siyang pulis. 'Di ba? Na pag pinagpatuloy nila 'yan, ang pag-iimbestigasyon na 'yan na ginagawa nila for age of legislation, sisirain lang nila yung investigasyon ng mga kapulisan, 'di ba? Talagang joke na rin talaga tong si Bato de la Rosa. gusto na bumaligtad. Di ba? Sige, go ahead. Anyway, nasabi naman yung pangalan. Ano ba pressure sinasabi mo dyan? Kayo lang ang nagpe-pressure dyan eh. Di ba? Na dapat wala naman talagang pressure kasi dapat nga, hindi na nila pakailaman yan. Dapat, na lang yan, na gawin na lang yan ng tamang proseso. Hindi dinadaan pa nila sa ganyan na lagi nilang sinasabing for age of legislation. Putik yan. Kahit hindi pa kayo nakapag-file ng kaso against the people, anyway, once mag-file kayo ng kaso, malalaman rin nila yan. Sige, iladladan nyo dito. Ikaw si Senator Bato, dating PNP chief. Alam mo naman kung paano dapat mag-imbestiga. Yes na lang ng yes sa lahat ng gusto ni Senator Raffy Tulfo. Kahit na maaari makasira sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan. Iladladan nyo dito. Yan na nga, attorney. Yan na nga eh. Talagang lakas talagang makahawa na ito ni Rapi Tulfo. Dahil yan sa mga tulponatics. Puri kasi kayo ng puri. Di ba? Puri kayo ng puri. Nakikita ng mga to ba? Ganun pala dapat, no? Para makuha yung mga kilitin ng mga tulponatics. Kailangan pala natin talaga magpabida lagi. Di ba? Kahit hindi maganda, dapat pabida lang tayo. Kasi, di nga maganda, pero pagdating sa mga tulponatics, ang ganda. Joke talaga. Ha? Yes, go ahead. May we ask our legal officers to... Bumulong si Garrett. Bumulong. Bulong-bulong. Attorney naman eh. Ay, bumubulong-bulong daw. Break time na. Break muna tayo, sir. Pagod na eh. Tama na yung pagpapabida mo.
Ano, tuwang-tuwa na yung mga tulponatics. Mr. Chair, andito si Mayor. Natatakot ba kay Mayor? Kay Mayor Chan? Or because you don't want Nantok Mr. na Chan yung to ano, hear yung tatay. some things that are very crucial to the investigation, you don't want Mr. Chan to hear, Mayor Chan to hear? Kasi baka ang kinakatakutan din nila na baka mabalikan sila ni Mayor at sila ay madimanda. Ano, Senators? Then let's do it executive session then. Okay. Thank you, Mr. Chair. Siyempre, mag-iingat din sila ng mga sasabihin nila, di ba? Dahil yan sa taas ng emosyon yung dalawa para mag-grandstanding, gusto nyo pang idama yung iba. Ito din, no? Ba't hindi kaya pwedeng kasuhan to ng mga ganito, no? Sana talaga mayroong mga abogado, no? Talagang may mga abogado na sa susunod na eleksyon na mga papasok na talagang matigil na itong mga pinagagawa nila. Yan ang number 1 dapat gawan ng batas, eh. Diba? Na kung ang topic napupunta na para sa pag-iimbestigasyon, dapat i-cut na kagad yung pag-grandstanding para matigil kagad, diba? Ito kasi walang tumitigil walang pumipigil Parang ano na lang kasi may power silang ganun. Dapat nga mag-isip talaga tayo, diba? Mag-isip talaga tayo ng mga taong iboboto natin. Yung talagang karapat dapat. Huwag tayo magboto ng mga ganyan. Sayang lang talaga pera natin. Kasi sinasayang nila yung oras natin na imbes yung mga importanteng bagay yung itatalakay nila, itatalakay nila kung saan sila yung mag-grandstanding, di ba? Ulats talaga, ulats, grabe. Mga tulponatics lang na matutuwa sa mga ganyan Nabulungan, nagbago ng isip. Kasi Only senators daw. Only senators si Mayor, are immune sabi ni from Mayor, suit. sige, bantay kayo, didimanda ko kayo. Okay, siguro naintindihan ko na kayo. Kasi ngising ni Mayor, ngising aso Pero may pinagbibintangan pa rin. Sorry, Mayor ha. Sorry, Mayor ha. Pero Ay, grabe. Magsalita ka ng masakit, sabay sorry, no? Talagang tataktulpo. ano naman siya sa pagbibintang niya? Yes nga, Tony. But again, Ito yung masakit dyan di ba? Yung sasabihan ka ng ganyan, tapos biglang magsusorry, putik anong ng sorry mo, di ba? Halatang palusot lang yung sorry mo para masabi mo yung masakit na bagay, di ba? Mga tulponatics. Yan yung mga natututunan nyo kay Rapi Tulfo, no? Yung pagiging mawalang disiplina. Ngising niya parang ngising aso. but again, Your Honor, Senator Tulfo, Sabihan ka ng ngiting aso, no? Ngising aso, no? Ngising aso. Not good, mga tulponatics, nothing can stop you from telling the truth. Sa pag-iimbestigang ito kasi, parang alam na Senator Bato at Senator Raffy Tulfo kung sino yung dapat na pagbintangan. Yan ay trabaho na ng mga pulis. Oo. Para sa akin pag may ganong Diba? klase mga issue partner. Sa akin, imagine mo, partner, kung yung isang tao na pagbibintangan lang because of politics. Oo. Politics to na pagbibintangan lang. Tapos ganyan ka magtanong. Mm-mm. Si walang protection from the council. Mm-mm. Di niya alam ang gagawin kahit wala kang kasalanan. Minsan, akala mo may guilty o hindi Mm-mm. because of the demeanor Mm-mm. Hindi yun the way to do it, partner. Hindi, dapat pag criminal case, pag mga may involved na mga patay, Sumasakit din ulo ni Atty. Claire Castro sino ba naman kasi ang hindi sasakit ang ulo dyan, mga tulponatics, di ba? Kasi kung ikaw gumagamit ka ng utak mo, di ba? Hindi kayo nabubulag sa mga pinaggagawa ng ganyan, ng mga yan na ganyan-ganyan, di ba? Na parang alam nila kung sino ba talaga ang tunay na may sala. Di ba? Talagang sasakit ulo mo. Kasi hindi mo sila maintindihan kung bakit nila ginagawa yan. Pero sa bagay, madali lang naman nga intindihin. For the grandstanding lang talaga, di ba? Madali lang naman yun. Kasi, unang-una, hindi naman nila trabaho, pero ginagawa nila, anong purpose nun, di ba? For grandstanding nga lang talaga. Ang kaso lang, di ba? Ito, hindi dapat to joke, di ba? Hindi dapat to joke, kasi, putik yan. Nagsasayang ka lang ng oras di ba? Sinasayang mo yung pera ng taong bayan, di ba? Pinapasahod kayo, tapos yan lang gagawin nyo, mag-grandstanding. Yun yung masakit doon, mga tulponatics. Di ba? Sino maiinis? Di ba? Kaya, intindihin nyo yung mga abogadong inis dito kay Rapi Tulfo, no? Hindi lang kay Rapi Tulfo, dyan na rin kay Bato de la Rosa. At yung mga, mga senador na gumagaya na kay Rapi Tulfo, di ba? Si Villanueva, palamura na rin. Di ba? Joke talaga di ba?
Kaya kami, no, intindihin nyo rin kami mga tulponatics, no? Kasi kami, gumagamit kami ng utak. Ginagamit namin yung isip namin kung paano tumingin sa tama at mali. Eh dito maling-mali na yung mga senador. Sino ba namang hindi iinit, di ba? Ang ulo. Kayo lang kasi ang hindi umiinit ang ulo eh. Kasi tuwang-tuwa kayo sa ginagawa nila. Kahit kakengko yan na lang, kahit joke na lang, di ba? Hindi nyo alam, sinasayang lang yung pera nyo, sinasayang lang yung oras nyo, di ba? Pag nagpatuloy yung mga ganito, wala tayong mararating. Putik yan. Lahat na lang ng senador, sigurado magiging grandstanding baby na lang. Ay, or what? Di nyo na nga dapat yan iniimbestigahan. Hayaan nyo na ang NBI dyan, ang police. Tama, attorney, tama, Trabaho nila attorney. Kasi hindi kayo tamang investigador katulad para sa NBI kahit paano parte makaka-illicit yan eh. Police kasi they know how to make an investigation. Oo. Eh ito ngayon anyway si Senator Bato no question pwede siya eh. Kaya lang kasi pag nagsalita na si Serapi parang nahawa na siya eh. Yun na nga eh. Etong si Bato, kaya naman niya supal pa rin si Rapi Tulfo eh. Kayang-kaya niya yan. Ano ko ba? Baka takot sitong si Bato de la Rosa dyan sa mga tulponatics? Diba? Madami kasi, 26 million eh. Puro sabaw naman. Well, siguro, pwede nilang halongkatin doon, alamin, kung paano tumatakbo yung politika sa lugar na siyang naapektuhan ang mga residente partner. Diba? Kagaya nang nangyari sa Negros Occidental, diba? Oriental. Partner. Oh. Hamon to pala. Hamon to KSOJ. Oo. Dahil lumalabas sa investigasyon, may mga maraming bodyguard si Mayor ng Apari. Apari. Kag Mayor Del Chan. Oh. Dapat bosisiin niya 'yon. Kung talagang gano'n ang tinutumbok niya about terrorism. Nasitahin si Mayor kapag ganun. Yes, sir. Duty bound ka. That is your duty. So, Senator Tulfo, you're raising your hand? Yeah. Sir, pabubulaanan ko lang po yung pagja-jogging sa parke. Wala pong nagja-jogging na bodyguard na sir. Walang nagja-jogging? Wala. So, wala daw? Well, Mr. Alameda. Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Hindi na naman po. So, tanongin kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon. Nagdadala ka na baril ni Mayor, dala mo. Wala po, hindi po. Pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo. That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Ganito na lang ba ito? Wala eh. Ha? Ano sinabi sa Atty. Claire? Hindi yata na ano na Atty. Claire yung ano niya. Wala eh, oh. Wala, ulit natin. Kita ngayon, nagdadala ka ng baril ni Mayor, dala mo. Wala po, hindi po. Pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo. That's illegal. Bawal naman talaga yun, di ba? Bawal naman talaga yun, di ba? Hindi mo naman pangalan yung sa baril na yun eh. Di ba, ganun yung sa mga yung sa mga movie. Di ba, na pag tinatanong, lisensyado ba yan? Oo, kay Mayor. Pero maganda sana kung sa kay Atty. Claire manggaling yung sagot, no? Pero parang hindi yata na na Atty. Claire yung Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Oo nga. Tingnan natin, baka meron. Ano ba yan? Ang mga naging tanong at opinyon ng dalawang senador na ito, na si Senator Bato at marami pa po tayong i-discuss sa Walang Walang reply si Atty. Claire doon. Wala nga. Ilang minutes na. Marami pa po tayong i-discuss sa naganap na investigasyon na ito. Hihimay-himayin po natin. May technicality nangyari. May pagkakamali na may nagkamali sa Atty. Claire ng pag-edit. Pero maganda sana, di ba? Pero meron pa naman may di-discuss pa naman si Atty. Claire. Tutuloy niya pa naman yung about dito sa sinabi. Siguro, ganun siguro yung ginawa ni Atty. Claire, no? Sa next video na yung sinabi ni Bato de la Rosa, kung ano yung magiging reaction niya doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Kasi, di naman tayo abogado, no? Kung
pwede ba yun o hindi? Pero, di ba, parang ano lang yan eh. Parang, pero hindi, di ba? Pag motor, iba naman kasi yun, di ba? Rehistrado na yung motor, pwede mo namang hiramin, basta may lisensya ka. Pero ito kasi usapan dito, lisensya eh. Malalaman natin yan bukas, no? Sa, sigurado, itatapik naman ni Attorney Claire yan at doon, sigurado ako na sasagutin niya kasi mapapansin niya na wala siyang rebat doon sa sinabi ni Bato de la Rosa, di ba na, huhulihin kita, illegal yan. So yun mga master, hanggang dito lang yung video natin, no? At salamat kay Atty. Claire Castro at kay Radio Man Road Marcelino. Ito, binibigyan tayo ng kaalaman, no, sa batas at pinapakita yung mga bagay-bagay, no, na dapat alam natin na kung mali na, mali na, di ba? Kagaya ng ginagawa na ito ni Rapi Tulfo at ni Bato de la Rosa na sinasabi lang nila for age of legislation pero ang ginagawa talaga nila is for grandstanding. Natuwang-tuwa naman yung mga matulpunatics na yan, putik yan. Diba? Isipin mo, kulong-kulong, diba? Detain, putik yan. Inasayang nyo lang talaga yung pera namin. Sa bagay, diba? Para sa mga tulpunatics, sulit. Nakapag-grandstanding yung phone niya. Ay, nako buhay, putik yan. Kailan kaya magbabago ang mga Pilipino, no? Na darating ang panahon na hindi na tayo makakita ng mga ganyang politika na politician na, 'di ba? Na kengkoy lang, putik yan. 'Di ba? Kasi kung mga nakaupo sa Senado, patalinuhan, 'di ba? Patalinuhan, no? Mayroon mga nakaupo, itong sila Atty. Claire, sila Atty. Libayan. Patalinuhan. Ay, putik. Sigurado lahat ng mga obobe ng mga senador, sigurado magtatalinuhan yung mga yan, 'di ba? Lalabas yung mga galing. Kasi ganyan eh, 'di ba? Pag may bobo, kunyari parang sa isang 'di ba? Sa isang prutas, 'di ba? Pag may isang bulok, lahat na nabubulok, 'di ba? Nahahawa. Ganun na nangyayari, 'di ba? Dapat nga yung bulok tinatanggal yan eh. Para hindi na makahawa eh. Yun wala eh. Imbis na tanggalin, ang ginagawa, sinusunod pa, 'di ba? Ginagaya pa. Grabe lang, 'di ba? Kaya maganda talaga mag-upo tayo ng mga senador na alam natin talaga na makakatulong sa atin. Hindi na tayo mag-uupo ng ganyan. So nga lang, meron pa tayong 4 na taon eh. Titiisan pa talaga natin yung mga ginagawa nilang grandstanding eh. Olats talaga, grabe. So ayun mga master, hanggang dito lang yung video natin, no? Sabi nga na Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing, dalang natutulog ng mahimbing. Siya ang laging panalo, paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Libayan, shoutout po kay Atty. Claire Castro, kay Radio Man Road, at saka sa mga kabatas natin, no, ng mga vloggers. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, shoutout sa ating mga master dyan, no, na nanonood sa ating premiere, mga kabatas. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po, no, sa panonood ng ating premiere at pagko-comment po, no. Pasensya na po kung minsan di ko kayo nare-replyan kasi alanganing oras talaga yung yung upload natin ng video kasi iba kasi ang timeline dito, di ba? Kaya sa Pilipinas, kaya hindi ako makasabay sa oras ng trabaho, yun yung time na nakakapag-upload ako, di ba? Kaya yun, hindi na minsan nakaka-reply, no. Pasensya na po mga master, no. So, yung mga master, hanggang dito na lang. Babush!